11:00 ng gabi. Sa isang dormitoryo ng mga guvi sa Kuala Lumpur, Malaysia. Umiikot ng maingay ang lumang electric fan sa loob ng masikip na kwarto. Ang hangin ay amoy pawis, bagoong at kulob. Kararating lang ni Kuya Nilo galing sa construction site. Puno ng semento ang kanyang braso at bakas ang pagod sa kanyang mukha. Nakaupo siya sa sahig habang nagtitimpla ng Key instant noodles. Ito ang kanyang hapunan. Kailangan niyang magtipid. Kailangan niyang magpadala ng pera. Ang pangarap niya ay matapos na ang ipinagagawang bahay sa Barangay San Isidro, San Jose del Monte, Bulacan at maging ganap na itong 2-story house. Matawagan niya si Maritz. Kinuha ni Kuya Nilo ang cellphone. Sa screen, lumabas ang wedding photo nila ng asawa niyang si Maritz. Napangiti siya. Ang aircon room sa Bulacan. Ring. 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 Sa isang malawak na master bedroom sa San Jose del Monte. Malamig ang kwarto dahil sa split-type aircon. Nakaupo sa kama si Maritz. Suot niya ang manipis na silk nightgown at full makeup pa ang mukha. Sa liig niya, kumikinang ang isang bagong gintong kwintas. Nang tumunog ang phone, sumimangot siya. Tiate. Istorbo naman tong matanda. Hinampas niya ang unan sa tabi niya. Bebe. Tahimik ka lang ha. Tumatawag yung gurang. Video call. Sinagot ni Maritz ang tawag at pinalambing ang boses. Hello, mahal. Tapos na ba work mo? Sa screen, lumabas ang pagod na mukha ni Kuya Nilo. Mahal. Kakain pa lang ako. Kumusta ka dyan? Yung bahay, anong update? Suminghot si Maritz. Okay naman, mahal. Nanghihingi ulit ng pambili ng materyales yung foreman. Padala ka bukas ha. Kailangan ng pinturahan ang bahay. CJ. Pagkasweldo ko bukas, padala ako agad. Ang ganda naman ng kwintas mo, mahal. Bago ba yan? Nagulat si Maritz at tinakpan ang kwintas. Peke lang to, mahal. Binili ko lang sa Tayanj. Siyempre sa bahay lang napupunta ang pera mo. Tawanan sa dilim. Mahal. Miss na kita. Next month baka makapag-leave ako. Hindi pa tapos magsalita si Kuya Nilo, sumingit na si Maritz. Hay naku, mahal. Ang choppy ng signal. Hello. Hello. Tulog na ako ha. Toot! Binaba ang tawag. Sa Malaysia, napabuntong hininga na lang si Kuya Nilo habang tinititigan ang itim na screen. Signal siguro. Tuloy lang siya sa pagkain ng noodles. Sa Bulacan naman. Hinagis ni Maritz ang phone. Bumukas ang pinto ng kabinet. Lumabas ang isang lalaking nasa 20. Si Jepoy. Kulay kalawang ang buhok, may tattoo sa braso. Niyakap ni Jepoy si Maritz mula sa likod. Ha. Naniwala naman ang gurang. Ang sarap ng buhay natin gamit ang pera niya. Humarap si Maritz kay Jepoy at ngumiti. May pera na naman bukas, babe. Bibilhan kita ng bagong iPhone pag remit niya. Humiga sila sa kama. Sa dingding, nakasabit ang litrato ni Kuya Nilo na nakatingin sa kanila. Hindi nila alam, ang mga matang iyon sa litrato ay malapit nang bumalik sa totoong buhay. Ang sorpresa. Kinabukasan ng hapon. Lumabas si Kuya Nilo sa site dala ang makapal na sobre. Ipon niya ito sa loob ng 5 taon. Tatapusin na niya ang bahay. Bibigyan niya ng puhunan si Maritz. Boss. Uwi na ako mamayang gabi, paalam niya. Nagtanong ang mga kasama niya, pare. Tinawagan mo na ba si Mrs.? Pasundo ka sa airport. Umiti si Kuya Nilo. Hindi ko sinabi, per. Surprise ko, too. Bukas birthday ni Maritz. Isipin mo na lang ang tuwa niya pag nakita niya ako bigla. Tinapik siya ng mga tropa. Iba ka talaga, pare. Sobrang romantic. Ingat sa bayahe. Paglipad pa uwi. 8:00 ng gabi. Ivey Airport.
Sumakay na si Kuya Nilo. Puno ng saya ang puso niya. Sa bag niya, may regalo siya para kay Maritz. Isang tunay na gintong kwintas. Naawa kasi siya nung nakita niyang tipeke daw ang suot ng asawa niya kagabi. Habang nakatingin sa bintana ng eroplano, nangarap siya. Pag-uwi niya, yayakapin niya ng mahigpit si Maritz. Magkakababy na sila. Mapupuno ng iyak ng sanggol ang bahay nila. Ang daan pa uwi. 2:00 sa media ng madaling araw. NIA. Pumara ng taxi si Kuya Nilo. Sa San Jose del Monte, Bulacan tayo, boss. Habang bumabiyahe, nakipagkwentuhan ang driver. Galing abroad, sir. Tinawagan niyo ba ang pamilya niyo? Hindi, boss. Surprise uwi ko eh. Tumingin ang driver sa rearview mirror at bumuntong hininga. Ingat lang, sir. Iba na ang panahon ngayon. Ang mga tao, madaling magbago. Lalo na kung matagal na wala ang mister. Hindi ito pinansin ni Kuya Nilo. Sabik na siyang makauwi. Sa harap ng bahay. Dito na lang, boss. Bumaba si Kuya Nilo. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, nakatayo ang bahay niya. 2-story house, bagong pintura. Ang ganda ng gate. Ang katas ng pawis ko. Sulit na sulit, bulong niya sa sarili. Madilim sa loob. Tulog na siguro sila. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate para hindi magising si Maritz. Pagdating sa pinto, napatigil si Kuya Nilo. Sa may shoe rack may sapatos. Hindi sapatos ni Maritz. Isang malaking panlalaking rubber shoes. Nike Air Jordan. Nagtaka si Kuya Nilo. Sino to? Sinong lalaki ang nasa bahay ko ng ganitong oras? Umihip ang hangin. Naamoy niya ang pabango galing sa loob. Hindi pamilyar. Panlalaking pabango. Lumuhod si Kuya Nilo at tinignan ang sapatos. Mamahalin. Kahit sa Malaysia, hindi siya bumibili ng ganito kamahal. Ang suot niya ay lumang safety shoes lang. Baka kapatid ni Maritz, pilit niyang isipin. Pero nasa probinsya ang kapatid nito. At paano makakabili ng ganitong sapatos ang isang estudyante sa probinsya? Ang ebidensya ng susi. Nanginginig na kinuha ni Kuya Nilo ang susi. Paano kung pinalitan na ang lock? Sa kabutihang palad, bumukas ito. Click! Pumasok siya ng dahan-dahan. Ang nagbagong sala. Sinalubong siya ng lamig ng aircon. Hindi siya nagbukas ng ilaw. Gamit lang ang flashlight ng phone, naglakad siya. Iba na ang mga gamit. Hindi ito ang mga pinabili niya. Bagong sofa, malaking smart TV. Sa mesa, may 2 basyong bote ng wine at kahon ng pizza. At sa ashtray, puno ng upos ng sigarilyo. Ayaw ni Maritz ng amoy yosi, bulong niya. Pero amoy imported na sigarilyo at panlalaking pabango ang buong bahay. Nilapitan niya ang sofa. May leather jacket. Kinapa niya ang bulsa. Susi ng kotse. Kiev gay. Nagsimulang mag-apoy ang dibdib ni Kuya Nilo. May ibang lalaki ba ang asawa niya? Ang pinaghirapan niya, napupunta lang sa luho ng kabit. Tunog sa itaas. Biglang. May narinig siya sa taas. Thud. Thud. Hindi yabag. Tunog ng umaalog na kama. At mahinang tawanan. Boses ng lalaki at babae. Tumingala si Kuya Nilo sa hagdan. Yung master bedroom. Yung kwartong pinangarap niya habang nagbubuhat ng semento sa Malaysia. Ngayon, may ibang tao na doon. Iniwan ni Kuya Nilo ang bag sa sala. Nag-iba ang timpla ng mata niya. Ang lungkot ay naging galit. Hinubad niya ang sapatos para walang ingay. Umakyat siya ng dahan-dahan. Habang paakyat, lumalakas ang tibok ng puso niya. Dog. Dog. Nakaawang ng kaunti ang pinto ng kwarto. May sumisilip na orange na ilaw mula sa lampshade. Mas dinig na ang ungol. Ang icky creak. Creak ng kama. At boses ni Maritz. Bebe. Sige pa.
Diyan. Nanigas ang tuhod ni Kuya Nilo. Lumapit siya sa pinto at sumilip sa siwang. Ang masakit na tanawin. Sa kama. Ang asawa niyang si Maritz, walang saplot. Ang puti niya sa ilalim ng ilaw. Sa ibabaw niya, may lalaki. Si Jepoy. Kulay kalawang ang buhok, puno ng tatoo ang likod. Yakap-yakap ni Jepoy si Maritz. Gusto sanang pumikit ni Kuya Nilo pero hindi niya magawa. Namamanhid ang buong katawan niya. 5 taon siyang nagtiis sa init at ulan. Para dito. Para makita ang asawa niyang pinagsasasawaan ng iba. Ang masakit na salita. Nagtanong bigla si Jepoy. At ang tanong na iyon ang nagpabago sa lahat. Maritz, paano pag umuwi ang asawa mo? Maghihiwalay ba tayo? Hinawakan ni Maritz ang mukha ni Jepoy at tumawa. Hay naku, babe. Wag mo nang isipin yung semento boy na yun. Hindi yun uwi. Kung umuwi man, saglit lang. Siya ang jihad ko. Robot na tagapadala ng pera. Ikaw lang ang mahal ko. Nandidiri nga akong sipingan siya eh. Amoy semento, amoy pawis. Ang pagkabasag ng puso. Napahawak si Kuya Nilo sa hamba ng pinto. Semento boy. Ekian. Nakakadiri. Parang sinaksak ang puso niya. Yung perang pinadala niya, pinambili ng kama kung saan siya niloloko ngayon. Hindi na umiyak si Kuya Nilo. Natuyo na ang luha niya. Kung ordinaryong lalaki siya, baka sumugod na siya. Pero construction worker si Kuya Nilo. Sanay siyang magplano bago kumilos. Ang pagbangon ng halimaw. Dahan-dahan siyang bumaba. Pagdating sa sala, kinalkal niya ang bag. Kinuha ang kahon ng gintong kwintas at tinapon sa basurahan. Pumunta siya sa kusina. Hindi nanginginig ang kamay niya. Kalmado. Binuksan ang drawer. Martilyo, screwdriver, place. Kinuha niya ang malaking gimartilyo. Pagkatapos, pumunta siya sa main breaker ng bahay. Nagsasaya kayo sa liwanag ha? Tignan natin kung masaya pa rin kayo sa dilim. Click! Pinatay niya ang main switch. Namatay ang lahat ng ilaw. Namatay ang aircon. Narinig niya ang sigaw ni Maritz sa taas. Ay! Brownout! Baby! Tignan mo nga! Mag-uumpisa na ang impyerno. Madilim at tahimik ang buong bahay. Narinig niya si Jepoy sa taas. Tiate! Wrong timing naman ang brownout oh. Bumukas ang flashlight ng phone. Bumaba si Jepoy, nakatapis lang ng tuwalya. Sa kusina ang breaker diba, Maritz? Baby. I-on mo na lang. Bumaba si Jepoy. Hindi niya alam. Sa dilim ng ilalim ng hagdan may nag-aabang. Ang sandata ng karpintero. Nakatayo si Kuya Nilo sa gilid ng pinto ng kusina. Hawak niya ng mahigpit ang martilyo. Ito ang kaibigan niya. Sa Malaysia, bakal ang pinupukpok nito. Ngayon, buto ng tao. Pumasok si Jepoy sa kusina. Itinutok ang ilaw sa breaker box. Hala! Nakababa pala. Sinong nagbaba nito? Abutin sana niya ang switch. Sa sandaling iyon, lumabas si Kuya Nilo sa dilim. Nasa likod na siya ni Jepoy. Unang pukpok. Itinaas ni Kuya Nilo ang martilyo. Bog. Buong lakas niyang pinalo ang kanang tuhod ni Jepoy. Ah! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Jepoy sa buong bahay. Narinig ang lutong ng buto. Bumagsak si Jepoy sa sahig. Tumalsik ang cellphone. Sa ilaw ng cellphone na nasa sahig. Namimilipit si Jepoy habang hawak ang tuhod. Sino? Sino ka? Magnanakaw. Wala akong pera. Ang semento boy. Lumapit si Kuya Nilo sa ilaw. Kinuha ang cellphone at itinutok sa mukha ni Jepoy. Nanlaki ang mata ng lalaki. Ang lalaking nasa harap niya ay ang nasa litrato sa dingding. Ang asawa ni Maritz. Pero ang mata nito parang gutom na tigre. Sabi mo,
Amoy semento ako, di ba? Malamig ang boses ni Kuya Nilo. Eto na. Umuwi na ang semento boy. Kuya. Kuya, wag po. Maawa kayo. Umatras si Jepoy pero bali ang tuhod niya. Pangalawang pukpok. Ginamit mo ang pera ko. Tumira ka sa bahay ko. Ginalaw mo ang asawa ko. Iniamba ulit ni Kuya Nilo ang martilyo. Ngayon, magbabayad ka. Bog. Sa balikat naman tumama. Sigaw ulit si Jepoy. Halos himatayin sa sakit. Bumaba si Maritz galing sa taas, may dalang flashlight. Baby. Anong nangyari? May magnanakaw ba? Hinila ni Kuya Nilo ang buhok ni Jepoy. Nandito na ang misis mo. Maghelo ka sa kanya. Kinalagkad niya si Jepoy papuntang hagdan. Nag-iwan ng guhit ng dugo sa sahig. Pagdating ni Marites sa hagdan, napatigil siya. Sa paanan ng hagdan. Nakahandusay si Jepoy, duguan, bumubula ang bibig. Baby! Sigaw ni Maritz. Pero may humarang sa kanya. Isang lalaking may hawak na dugo ang martilyo. Regalo sa birthday. Tinutok ni Maritz ang ilaw sa mukha ng lalaki. Tumigil ang mundo niya. Tuyot ang balat, sunog sa araw, pero pamilyar na mukha. Nilo. Ngumiti si Kuya Nilo. Surprise, mahal. Happy birthday. Bakit ka natatakot? Sinipa niya si Jepoy. Regalo ko sa'yo oh. Ayaw mo ba? Ang presyo ng pagtataksil. Nilo. Anong ginawa mo? Napaatras si Maritz. Papatay ka ng tao. Makukulong ka. Tumawa si Kuya Nilo. Kulungan. Sa Malaysia, 5 taon akong nasa kwarto na singlaki ng pusporo. Nagtiis ako ng gutom. Para magpasarap ka kasama to. Sumigaw si Kuya Nilo. Kiyas pala ha. Pues. Sira na ang exit. Dugo na ang ilalabas nito. Huling padyak. Gumapang si Jepoy. Maritz. Tulong. Tinapakan ni Kuya Nilo ang bali niyang binti. Areyi. Walang lalabas ng bahay. Bahay ko to. Dito ka rin mamamatay. Hinila ni Kuya Nilo ang kwelyo ni Jepoy. Akyat tayo. Utos niya kay Maritz. Puntahan natin ang kama niyo. Tatapusin natin ang pelikula. Napaupo si Maritz sa hagdan. Gumuho na ang mundo niya. Hinila ni Kuya Nilo si Jepoy paakyat at inihagis sa kama. Ang puting kama ay naging pula sa dugo. Maritz. Apo dito. Kumuha ng upuan si Kuya Nilo at nilagay sa harap ng kama. Umupo si Maritz, nanginginig. Nilapag ni Kuya Nilo ang martilyo. Nagsindi ng yosi. Tatanungin kita. Sumagot ka ng totoo. Pag nagsinungaling ka, babaliin ko ang daliri ng lalaking to isa-isa. Ang nawawalang 5 milyon. Yung pinadala ko sa loob ng 5 years. Mahigit 5 milyon yon. Nasaan na? Kinagat ni Maritz ang labi. Umiyak. Sagot. Sigaw ni Kuya Nilo. Wala. Wala na, bulong ni Maritz. Ano? Naubos sa pagpapagawa ng bahay? Umiling si Maritz. Hindi. Na-addict ako sa online sabong. Saka sa kasino. Sa bingo. Nabaon ako sa utang, tapos nangutang ako kay Jepoy, 5 tandang bawas 6. Doon nagsimula. Bahay na nakasangla. Natawa si Kuya Nilo. So itong lalaki ang loan shark mo. Pambayad utang mo ang pera ko, pati katawan mo binayad mo na rin. Tumingin si Kuya Nilo sa paligid. Itong bahay? Kanina nakapangalan? Yumuko si Maritz. Sa bangko. Nakasangla. Nasa bangko ang titulo. Pag hindi nakabayad next month, remata na. 0. Tinapon ni Kuya Nilo ang yosi. 0. Buhay ko 0 na. Nagbuhat ako ng semento, inalipusta ako sa ibang bansa.
Para lang isugal nyo. Humarap siya kay Jepoy. Kinuha mo na asawa ko, pera ko, pati bahay ko. Pero may isang hindi mo makukuha. Ang galit ko. Huling lihim. Nilo. Patawarin mo ako. Magbabago ako. Buntis ako, Nilo. Sigaw ni Maritz. Huling barahan niya. Natigilan si Kuya Nilo. Buntis? Tinignan ang tiyan ni Maritz. 2 taon akong hindi umuwi. Sinong ama niyan? Hindi nakasagot si Maritz. Tumango si Kuya Nilo. Okay. Naintindihan ko na. Nilabas niya ang isang rolyo ng alambre, tie wire, galing sa bulsa. Ako ang gumawa ng bahay na to. Ako rin ang magsasara. Hinawakan niya ang tiyan ni Maritz. 3 months na ba? Tumango si Maritz. Gaano na kayo katagal nito? 1 taon. Bumuntong hininga si Kuya Nilo. Habang nagpapakakudkud ako ng nyug dun. Dito pala kayo nagbahay-bahayan. Ginawa niyong love nest ang bahay ko. Humarap siya kay Jepoy na naghihingalo na. Nagtanim ka ng binhi sa asawa ko. Pwes. Ngayon ako naman ang magtatanim sa iyo sa lupa. Ang alambre. Gumawa ng silo si Kuya Nilo gamit ang alambre. Maritz. Manood ka. Ito ang lover mo. Tatay ng anak mo. Sinuot niya ang alambre sa liig ni Jepoy. Wala nang lakas si Jepoy. Mata na lang ang gumagalaw. Hinila ni Kuya Nilo ang magkabilang dulo. Gak. Gak. Pumadyak ang paa ni Jepoy. Lumuwa ang mata. Umiwas ng tingin si Maritz. Huwag kang pipikit. Tignan mo. Sigaw ni Kuya Nilo. Kaya niyong gawin kaya panindigan niyo tignan. Ilang minuto lang. Patay na si Jepoy. Construction site. Binuhat ni Kuya Nilo ang bangkay. Sanay siya sa bigat. Sumunod ka. Utos niya kay Maritz. Takot sa martilyo, sumunod si Maritz. Pumunta sila sa likod bahay. May malalim na hukay doon para sana sa bagong septic tank, Poso Negro. May mga sako ng semento, buhangin at graba. Kinuha ni Kuya Nilo ang pala. Ang pundasyon. Mahina ang pundasyon ng bahay na to, Maritz. Kaya ka nagloko. Naghalo si Kuya Nilo ng semento. Ngayon, gagawa ako ng bagong pundasyon. Matibay na. Hinulog niya si Jepoy sa hukay. Binuhusan ng semento. Ito ang best na libingan niya. Magiging poste siya ng bahay ko forever. Tinignan niya si Maritz. Tumulong ka. Lover mo yan eh. Inabot niya ang pala. Tabunan mo. Bilis. Umiiyak na nagtabo ng lupa si Maritz. Ang kanyang lover, ang ama ng dinadala niya, ay unti-unting nawala sa ilalim ng semento. Kinabukasan. 6:00 ng umaga. Nagwawalis na si Kuya Nilo sa likod. Patag na ang semento. Wala na ang hukay. Isang malinis na konkretong sahig na lang ang nandoon. Oy! Kuya Nilo! Kailan ka dumating? Bati ng kapitbahay. Ngumiti si Kuya Nilo. Kagabi lang pare. Pagdating ko, sira pala ang tubo ng Poso Negro kaya inayos ko agad magdamag. Ayan tapos na. Sipag mo talaga pare. Swerte ni Maritz. Tumawa si Kuya Nilo. Nga pere. Gagawin ko lahat para sa bahay na to. Almusal ng kasal. Pumasok si Kuya Nilo. Nakaupo si Maritz sa mesa. Tulala. Nilapag ni Kuya Nilo ang 2 plato. Kain na. Bumili ako ng pandesal. Nasusuka si Maritz. Paano siya kakain gayong alam niyang nasa ilalim ng semento sa labas ang bangkay? Kumain ka. Matigas na utos ni Kuya Nilo. Para sa baby. Kahit hindi akin. Aalagaan ko. Ang kulungan. Nilo. Patayin mo na lang ako. Uminom ng kape si Kuya Nilo. Bakit kita papatayin? Pag namatay ka, sino ang magdurusa para sa kasalanan mo?
Hinawakan niya ang kamay ni Maritz. Dito ka lang. Bawal lumabas. Bawal mag-cellphone. Bawal makipag-usap. Pag nagsumbong ka sa pulis. Bago sila dumating, huhukayin ko yun at isasama kita sa ilalim ng semento. Tandaan mo. Nakikinig si Jepoy sa ilalim. Malungkot yun dun. Mata sa pader. Tumayo si Kuya Nilo. Naiwan si Maritz. Tumingin siya sa likod bahay. Bas pa ang semento. Pakiramdam niya. May kamay na aabot mula sa ilalim para hilahin siya. Tulong, bulong niya. Pero walang boses. Ang dream house niya ay naging sementeryo. At siya ang tagabantay na multo. Pag-alis. N.I.A. Paalis na ulit si Kuya Nilo. Suot ang lumang damit. Kasama si Maritz na nakayuko at tulala. Maritz, tawag ni Kuya Nilo. Bantayan mo ang bahay ha. Magpapadala ako ng pera pang tubo sa bangko. Ako bahala. Hinawakan niya ang balikat nito. Pero tandaan mo. Linisin mo araw-araw ang semento sa likod. Ayaw ni Jepoy ng madumi. Tumango si Maritz habang lumuluha. Opo. Opo, Kuya Nilo. Ngiti sa ere. Nasa eroplano na si Kuya Nilo. Nakatingin sa ulap. Gumaan ang pakiramdam niya. Nagtanong ang katabi niya. Boss. Masaya ba ang uwi? Na-surprise ba si Mrs.? Tumango si Kuya Nilo. Naman boss. Sobrang saya ng misis ko, hindi na nga makapagsalita eh. Ang pagmamahalan namin. Kasing tibay na ng semento ngayon. Ang haunted house sa Bulacan. Lumipas ang mga buwan. Sa Malaysia, nagpo-post si Kuya Nilo sa Facebook para sa aking asawa. Bilib na bilib ang mga tao. Pero sa bahay sa San Jose del Monte, unti-unting nababaliw si Maritz. Tuwing gabi, pumupunta siya sa likod. Kausap ang semento. Jepoy. Masakit ba? Hindi ka ba makahinga? Lumalaki ang tiyan niya. Ang anak na walang ama. O ang ama ay nasa ilalim ng lupa. Sabi ng mga kapitbahay, may naririnig silang babae na kumakamot sa semento tuwing madaling araw. Gusto niyang tumakas. Pero takot siya. Ang boses ni Kuya Nilo ay parang kadena. Babalik ako. Isasama kita sa kanya. Nakatira siya sa magandang bahay, magandang damit, may pera. Pero hindi ito buhay. Ito ay impyerno. Bawat subo ng kanin, bawat inom ng tubig. Alam niyang nakatapak siya sa bangkay ng kanyang kalaguyo. At si Kuya Nilo. Sa Malaysia, kumakain siya ng baon niyang bagoong. Tumingin sa direksyon ng Pilipinas. Ang paghihiganti. Hindi kailangang mainit. Mas masarap kapag malamig. Dahil ang tunay na parusa ay hindi kamatayan. Kundi ang mabuhay ng patay ang kaluluwa.